hello sa lahat ng mga nagme-merienda sa mga oras na ito. Happy merienda time to everyone. Yan. Pwede ka nang tumawag. Again, 8721-2429 or 7001-7949. Go! Tawag na! Ayan. Anyways, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin ang lahat. Kaya naman, welcome to Hot Stories. Panibagong kwento na naman ang inyong mapapakinggan at mapapanood. Papainitan nga ba ang ulo mo o papainitan ang katawan mo? Call the show 8721-2429 or 7001-7949 or mag-PM ka lang sa messenger natin. Ayan, that's Energy FM 106.7. Ayan, please like and share. Ayan, like and share. Live na po tayo ngayon on Facebook and live na po tayo ngayon on TikTok. Ayan. Anyways, do we have a caller na right now? Ayan, sino kaya ang ating second caller for this year? Diba? Yes, live na po tayo ngayon sa mga nagtatanong. Yes, we are live. Live po tayo. Anyways, ayan. Alam nyo ba, trivia lang to habang hinihintay natin yung caller natin. Alam nyo ba, na kapag daw after nyong kumain, tapos inantok ka daw, ibig sabihin daw, yung kinain mo ay maraming betchin. 'Di ba? Ganun yun eh. Mabetchin daw. Kaya minsan pag kumakain ako sa labas, tapos yung feeling ko, ano yun? Kumain lang naman ako, wala naman ako ibang ginawa. After kong kumain, ba't parang nahilo ako, inaantok ako. Gusto ko yakapin yung kama bigla. Antok na antok ka talaga. Ibig sabihin, marami siya masyadong yung condiments na betsin yata. Yun nga, yata yun. At hindi maganda siya sa katawan na. Kaya pag nagluluto kami sa bahay, na kami, kumbaga sinasabi ko na, sana wag masyado maraming yung mga pinaglalagay, yung mga, ang tawag doon, yung mga tidbits na kung ano man, konti lang talaga dapat. Yung lola ko ganun magluto. Kapag nagluluto siya, talagang less yung ingredients, pero masarap. 'Di ba? At kapag nagawa mong masarap ang luto mo kahit less yung ingredients mo, ibig sabihin magaling ka talaga. 'Di ba? Kasi yung iba talagang binubudbud lahat eh. Para lang sumarap eh. Yun nga lang sa katawan natin, hindi natin alam kung safe ba yan. Lalo na pa nagkakaedad tayo, kailangan mapagmasid na tayo sa natin. Sa lahat ng kinakain natin at ingredients ng mga kinakain natin. Lalong-lalo na ang sugar. Kapag matakaw ka sa sugar sa lahat na dessert or kung ano man mga kinakain mo, lagi may sugar, delikado yan. 'Di ba? Kailangan maging healthy living na tayo. O anyways, may caller na tayo. Sige na, papasukin na natin. Hello? 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 Nawawala siya. Hello? Hello po. Ayan. Hi, anong name mo? Yes po. Teka lang ha. Naririnig nyo ba yung caller natin? Hello? Hello po. Yes, anong name mo? Chris po. Chris. Apa. Okay, taga saan ka, Chris? May Kawayan, Bulacan po. Ilang taon ka na? Actually, I just turned 20 po. Uy, bata ka pa pala. So ano to, kakagraduate mo lang ba? Hindi po, first year. First year college? Apa. Oh, I see. Anong course mo? CS po, Computer Science. Okay. Ang bata mo pa pala. Pero parang mature na yung boses mo Medyo malaki, no? Thank you po. Sige. Anong may paglilingkod ko sa'yo, Chris? Hingi lang po ako ng advice, DJ Kara. Kasi po, may long-term crush na po ako since high school. Tapos, ayun po, ewan ko kung may chance kasi parang wala. So, bali po kasi, bye po ako, discreet lang ganon. Tapos, ang name po ng crush ko is, kakilala ko po siya sa old school namin. Tapos, though hindi naman po siya yung una ko naging crush na lalaki, pero sa kanya ko po talaga naramdaman yung kilig talaga. Mm-hmm.
Tapos, part po din siya ng student council sa school namin. Nung naging crush ko po siya ng grade 11. Tapos dumating po yung point na niya ako tumingin sa kanya sa hagdan kasi sila nagbabantay ng stairs after flag ceremony. Kasi that time, chinachat ko na po siya. Alam po yun ng friends ko, ng circle ko. One time, tinanong ko kung may chance ba ako sa kanya. At talagang dinirekta mo. Opo, sa chat. Sa chat. Sa chat lang. Kala ko personal Opo. eh. O Hindi tapos, po. Through sa best friend ko. Tapos binalikan ko siya sa chat to ask him sa sagot niya. And sabi niya, hindi pa daw siya ready. Up until that time, like, he was still moving on pa daw. So, sobrang sakit. Wow. wow, Tas sobrang dumating- sakit na hindi pa siya Opo. ready for you. Yes. Tapos dumating yung Valentine's Day, binigyan ko po siya ng chocolates sa Ay. paper bag. Last year to nangyari. Apo, nung grade 11. Grade 11 Okay. ako, so 2 years ago. Tapos, yun po, thank you daw sa gift. Tapos, fast forward, graduation nila ng 2023 to, graduation nila ng 2024. Sinat ko BFF niya to ask address ng house nila. Tapos, nagpadala po ako ng bento cake for him and cupcakes to congrats lang. And last birthday niya po, June 17, sinabihan ko, best friend ko na isa, na kunyari, hati kami sa bento cake na papadala ko ulit. Pero yung totoo, ako lang talaga may bili nun. So, ayun po, paano ko ba let go ko na ba siya or? Ang dating kasi parang nililigawan mo siya eh. No? Opo. Teka lang, babae to lalaki? Lalaki po. Lalaki. So, kagagaling lang niya sa isang relasyon. Sabi niya po, pero sabi naman sa akin kasi parang ex-crush lang niya din naman. So, umaasa ka na baka may chance ka. Opo. Mm. Hindi ko alam kung paano mo iti-take yung sasabihin ko, pero sa pagkakaalam ko kasi, ang mga lalaki, it's either gusto ka or ayaw ka. So, kung gusto ka, mag-e-effort talaga sila. Or kung gusto ka, kahit ikaw yung nauna mag-effort, magre-reciprocate agad sila. Pero, ibig sabihin right now, baka ayaw talaga niya. Kasi, Opo. 'di ba, ginawa mo na lahat ng pagkakataon na mapansin ka talaga, pero sabi mo nga, according to you, feeling mo walang chance. Opo. So, ibig sabihin, ramdam mo din. Siguro nga po ganun. Oh, I'm sorry kung nasaktan kita, pero well, Okay lang po. ayoko kasing ayokong paasahin ka na, sige, hintayin mo lang, baka mapansin ka din. Kumbaga, Opo. yung effort mo, wag mo na lang munang ibuhos lahat sa kanya. Kasi nagawa mo na yung part mo eh. Nagpapadala ka na ng mga pagkain, inamin mo na sa Yes kanya yung po. feelings mo. I think that's enough. Tama na yon. Ngayon, kung mapapansin ka niya, kung bilang magkaibigan, dun muna tayo mag-start. Maging mag-friends na lang muna kayo. Kasi the more na nag-e-effort ka, the more Opo. na umaasa ka. At the more okay na, po. 'di ba, kapag umaasa ka, may expectations ka eh. At pag may expectations ka, diyan nasasaktan ng mga tao pag nag-e-expect. So, Opo. wag ka nang mag-expect. Okay po. Oo. Hayaan mo ng universe kung magugustuhan ka man niya balang araw. Basta wag ka mag-expect ngayon. Kasi pag nag-expect ka ngayon, ikaw lang din yung mahihirapan, 'di ba? Hindi naman siya yung mahirapan, 'di ba? Ikaw. Opo. Oh. So, I think enough na yon. Tama na yung nagawa mo, na pinagtapat mo, na ilabas mo na yung feelings mo, nakagaan na yun sa'yo, nag-effort ka Opo. na. Hanggang doon na lang muna. Tama na yun. Okay po. Ganun talaga minsan. Yung mga gusto natin, di na tayo gusto. 'Di ba? Opo. Wala tayong magagawa sa ganun. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin. Nagustuhin mo ko, sige na. Hindi ganun yung feelings eh. Mararamdaman at mararamdaman. Malay mo, kung in time, ma-develop siya sa'yo bilang magkaibigan kayo. O, edi tingnan natin. Pero right now, Okay po. stop mo na yung effort sa kanya kasi tama na yun. Okay po. Tsaka 20 ka pa lang, di bale, malay mo bukas makahanap ka ng biglang kapalit niya na magugustuhan mo din. Opo. Di ba? Thank you, DJ Kara. Kasi siguro lang to, peer pressure. Wow, peer pressure. Pero yung mga friends ko din kasi, meron na silang mga love sa buhay, ganun. Pero to our family naman, pwede natin i-turn yung pagmamahal na meron tayo. Wag ka ma-pressure kasi ang pag-ibig darating naman sa tamang pagkakataon, sa tamang timing. Baka hindi mo pa time ngayon, sila time nila, ikaw hindi pa, di ba? Po. At kapag nakuha mo yung time mo, di masarap sa pakiramdam yun. Ito pala yung time ko. Opo. Diba? So, hayaan mo muna for now.
wag ka muna mag-concentrate dyan sa crush mo. Apo. Maraming ibang bagay na pwede mo munang pag-concentratean. Okay po. Sige. Thank you Just po. take it slow. Thank you so much, Chris. Okay po. Thank you po. Alright, sige, bye. Bye-bye po. Bye-bye. Ay, nako. Talaga mga kabataan ngayon, no? Tsaka hindi na tayo nahihiya yung mga ibang kababaihan, no? Kapag gusto mo talaga, gagawa mo ng paraan. Wala, kanya-kanyang ano naman yan, eh. Kung yun yung trip niya, eh. Pero minsan, kapag nafe-feel natin na, ay, wala talagang pag-asa to, anong gagawin? Wala, itigil mo na lang. Kasi ikaw lang din yung nahihirapan at nasasaktan sa kakaasa. 'Di ba? Pag nag-e-expect, nasasaktan ka talaga. Kasi iniisip mo, ay, ito yung kapalit ng ganyan. O anyway, so thank you sa mga nagsisend ng flowers. Hello guys. And that's it. Ang bilis ng ating oras for today. Maraming salamat. May bukas pa naman, so pwede pa rin kayong tumawag kung gusto niyo maging caller para sa ating hot story. 8721-2429 or 7001-7949 or mag-PM lang kayo sa messenger natin. That's Energy FM 106.7. At sa mga hindi pa nakakapanood ng bagong mga vlogs ko, uploaded na po yan sa aking YT channel, sa aking Red app. Hanapin nyo lang po ako doon, Gandang Kara. Yung first first vlog upload in China, dyan yung mahahanap yan. Okay, go. Panoorin nyo na yan. Alright. At dahil dyan, ay salamat nga pala sa t-shirt na binigay, hindi ko nabati kahapon si Mami Elsa. So, salamat sa pa-t-shirt mo at sa pabango. Ayan. Dahil dyan, thank you so much. May bukas pa, so wag mo muna ako masyadong mamiss, okay? Music muna tayo, Pangga. Paalam na. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo energy.